At mga kapatid, napakagandang balita nito dahil ang Amerika daw ay magbibigay ng $500 million one-time grant, no? Nakatakdang ibigay daw yan ng US sa Pilipinas, mga tol. Ito para daw to sa military aid ng Pilipinas, mga kapatid. No? Ito panoorin natin mula sa UNTV News, mga tol. Bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video and commentary tulad nito. Mga tol, eto magiging sampal na naman to sa mukha ng mga pro-China mga kapatid So eto, panoorin na lang natin to. Nakatakdang bigyan ng Estados Unidos ng $500 million na halaga ng military aid ang Pilipinas. Hindi birong halaga rin yun, mga tol. Do maliit yan kung ikukumpara sa ibang mga bansa na nabibigyan din ng military aid ng Amerika. Pero napakalaking thank you na yan, mga tol. Diba? O kamusta naman yung mga sumugod noon nung May 1? Di natin sila nakakalimutan, mga tol. Mayo 1, sumugod sila sa embahada ng Amerika dito, mga tol, sa Pilipinas. Sumugod sila at gusto nilang palayasin ng mga Amerikano dahil sinasakop daw ng Amerikano ang ating bansa, no? Ang ating mga pag-aari. Baliktad no? Ito ang inanunsyo kahapon, July 30 ni United States Defense Secretary Lloyd Austin at US Secretary of State Anthony Blinken sa isinagawang 2+2 ministerial meeting kasama ang kanilang counterparts na si Defense Secretary Gilbert Teodoro at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Gagamitin ang nasabing grant sa modernization program ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at Philippine Coast Guard. Nanggaling ang naturang pondo sa National Security Supplemental ng Amerika na ipinasa ng US Congress. Siyempre, para sa mga pro-China dyan at para sa mga ayaw sa Amerika, salbahe pa rin ang Amerikano, mga tol. Diba? China pa rin ang mababait. Dahil nga daw sa history natin, mga tol, hindi naman daw naging threat ang China. Diba? Well, sa history nung nakaraan. Pero mga tol, gumagawa ng panibagong history. Kada araw, mga tol, yan ay nagiging part ng history. Yun ang nakakalimutan nila Para sa kanila ata huminto na ang history Kung ano yung history nung nakaraan, yun na yun. Hindi na pwedeng magbago pa, hindi na pwedeng madagdagan. Mali sila doon, mga tol. Diba? Bilang isang matalinong tao, alam natin, mga tol, na kada araw na lumilipas sa ating buhay, part na rin ng history yan. Diba? Kung sinasabi, katulad nito ng isang mabuting senador natin, number 1 senator natin, mga tol. Naalala ko yan sa sa isang pagdinig sa Senado, no? Tinatanong niya basta meron siyang tinatanong, mga tol, na resource person nila. Ang China ba ay naging threat sa Pilipinas in our history? Siyempre sumagot, hindi, kasi hindi naman talaga. Parang ang gusto niyang palabasin, hindi naging threat ang China, mga tol, kaya hindi natin sila dapat kalabanin, mga tol. Ang naging threat kasi sa atin, Japan, sinakop tayo nun 'di ba? 3 taon, sinakop tayo ng mga Kastila, sinakop tayo ng Amerikano, mga tol. So yun lang ang history para sa kanya. Pero hindi niya naaalala, mga tol, 2012, nagkaroon ng standoff dito sa Scarborough, 'di ba? At muntikan nang magkaroon ng engkwentro yan, mga tol, ang Pilipinas at China. Hindi ba pa part ng history yun? Dapat ba 100 years o 60 years o 50 years bago maging part ng history? Kahit ngayon 2019, 2020, 2021, part na ng history yan kung titignan mo Pwede mo na isulat sa libro yun Bukod sa $500 million, mayroon ding $128 million na ilalaan sa development ng EDCA sites sa Pilipinas. Ayon naman kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, gagamitin ang pondo sa pagpapalakas ng seguridad ng Pilipinas, kabilang na ang aspeto ng cybersecurity. Yes, sasabihin na naman nila, gagamitin niya ng para pambili ng mga armas natin panggera, di ba? Kailangan nating depensa kasi talaga nahuhuli ang Pilipinas, mga tol. Kailangan nating i-modernize yung ating mga kagamitan. Kasi paano tayo makakasabay sa ibang bansa? O paano natin masisecure ang ating ang ating seguridad, mga tol, ang ating bansa kung wala tayong pandepensa, 'di ba? 'Yun ang mga kailangan natin talagang depensahan. Hindi lang sa mga armas sabi nga rito pati sa cyberspace kasi pati 'yun, mga tol, kasama na 'yan sa panahon natin ngayon na mahalagang protektahan. Kapag yung mga ng gobyerno natin, mga website ng gobyerno natin na-hack yan, maraming information ang magli-leak o marami silang information na makukuha na pwede nilang gamitin, mga tol. Kaya importanteng pangalagaan din yan ng gobyerno natin.
Today, as you heard, Secretary Blinken and I announced that we are poised to deliver a once-in-a-generation investment to help modernize the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard. Philippine Coast Guard at saka Philippine Military, mga tol. Kailangan natin ng mga bagong eroplano, kailangan natin ng mga bagong naval asset, 'di ba? Mga patrol boat, mga boat na kailangan natin yung sa Philippine Coast Guard, kailangan nila ng mga barko. Kasi kulang na kulang talaga tayo diyan, mga tol. Yun nga yung lagi nating ipinagtataka eh. Bakit pinabayaan niya ng mga nakaraang administrasyon eh? Kasi hindi naman nagbago mapa ng Pilipinas mula panahon ng mga Kastila eh. Ang bansa natin kalat-kalat na mga isla. Napapalibutan tayo ng dagat ng mga katubigan. So kung meron man tayong maraming asset, dapat marami tayong mga barko dapat. Pero kulang na kulang tayo diyan. At tayo na lang ata nahuhuli, mga tol. Sa buong Asya nga ata tayo na lang ang walang submarine eh, di ba? We're working with the U.S. Congress to allocate $500 million in foreign military financing into the Philippines. The priorities will be laid down in the security sector assistance roadmap. Naturally, a lot of our inherent hardening capabilities are included, like cyber capabilities and the like. These and all the EDCA investments will serve to secure the Philippines' credible deterrent posture. Diba? Para ma-secure syempre yung credible deterrent o yung pagpigil, mga tol, sa mga banta na mga pananakop, para yung mga kalaban na gustong sumugod o lumusob dito sa Pilipinas, magdalawang isip sila, mga tol. Kasi kapag ang isang lugar, lagi nga nating ine-example, mga tol, di ba? Kapag ang isang gusali, walang gwardya, walang mga electric fence, walang CCTV man lang, o walang nagbabantay, walang security sa madaling salita, mga tol, para kang nag-i-invite ng mga masasamang loob na pasukin nyo kami, di ba? Para kang nag-i-invite nun. Pero kapag ang isang gusali, mga tol, nilagyan mo ng security, di ba? Nilagyan mo ng electric fence, ng mga CCTV, di ba? Magdadalawang isip silang pasukin ka. Di ba? Magdadalawang isip silang looban ka, mga tol. Kahit nga yung iba, mga tol, di ba? Minsan sa ibang mga gusali, naglalagay na lang sila ng fake CCTV kasi kulang pa ang budget nila para magpakalat ng CCTV sa building nila, naglalagay na lang sila ng fake. 'Di ba? Wala namang makakapagsabi kung fake yan o hindi, kundi yung mismo may-ari lang ng building. 'Di ba? Kahit papaano nagdadalawang isip yung mga masasamang loob na looban yung nila, yung building nila, kasi baka nga naman mahuli sila. O kaya kung maglalagay ka ng bakod, taasan mo, tapos lagyan mo ng electric fence sa taas, 'di ba? Hindi ka talaga papasukin. So ganun din, mga tol, dito sa Pilipinas. Kung tayo, mga tol, wala tayong kakayanan para ipagtanggol ang ating bansa. Kulang tayo sa asset, kulang tayo sa kakayanan ng militar natin, mga tol. Sa tingin mo ba hindi magdadalawang isip yung mga bansa na braso-brasuhin na lang tayo, mga tol? Sa ngayon, nakikita nila na talagang kulang pa ang kapabilidad ng Pilipinas, kaya talagang wala silang pakundangang brasuhin tayo, mga tol. Pagbantaan, balaan, kung ano-anong pananakot ang ginagawa nila sa Pilipinas, mga tol. Pero naninindigan ng Pilipinas na ipagtanggol yung ating soberanya. Lalo pa kaya pag lumakas na yung puwersa ng Pilipinas. Diba? Yun ang dapat, mga tol. Palakasin natin yung puwersa natin. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.